Halos lamunin ng apoy at usok ang bahay na ito sa Purok 4 Yanglan, Barangay Camp 7, Baguio City kaninang umaga, July 2. Nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng umaga na agad namang itinawag ng mga residente sa BFP. Bagamat agad na nakapagresponde ang mga otoridad, sa layo raw ng lugar, tupok na ang bahay ng kanilang maabutan. Sa inisyal na investigasyon, pasado alas 5 ng umaga nang mawalan ng kuryente ang ilang parte ng barangay. Mga 5 minutes siguro nawala ng ilaw. Tapos sabi ng apo ko, Lola, punta na lang tayo sa Lagon, sabi niya. Doon na lang tayo, buti doon may kuryente, sabi niya. O sige, kako naman. Hinatid nung asawa ko yung taxi doon sa hatid din namin sana yung rebo doon sa Bakaking. Ngayon lang nangyari yan, sa tagal na namin dito. Umuwi kami gabing-gabi na, ganyan. Nagpa-flashlight lang kami, hindi kami pwedeng mag-ilaw ng iwan namin nakailaw. Nakapatay yan. Kasi may flashlight naman kami, makakarating naman kami sa loob na may flashlight. Dahil sa gawa sa light materials ang ilang bahagi ng struktura, mabilis daw ang naging pagkalat ng apoy. According naman doon sa may-ari, yung mga nandito sa labas is mga hindi na nila ginagamit na mga bagay-bagay. Pero dito sa may bandang entrance, meron daw yung washing machine nila doon, tsaka isang kama, and then yung mga bagay-bagay na hindi na daw nila ginagamit. Wala namang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Mapapansin naman dun sa sa location ng bahay, wala siyang neighborhood na malapit sa kanila. Yung papunta dito is masikip na siya. Tapos yung tanker namin, medyo nahirapan siyang umakyat kanina, pero nakarating naman siya, pero hindi na siya naka-penetrate dito sa bandang taas. Matapos ang halos isang oras ng pag-apula, nagdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection alas 12:30 ng tanghali. Ito na ang ika-47 insidente ng sunog na naitala sa lungsod ngayong taon. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng sanhi ng sunog, ngunit isa sa mga tinitignan ay electrical wiring. Iniimbestigahan din kung magkano lahat ang iniwan nitong pinsala. Muli namang nagpaalala ang BFP sa publiko na ugaliing suriin ang electrical connection sa bahay, iwasan ang overloading at tiyaking ligtas ang mga gamit bago matulog o umalis ng bahay. Vanessa Bugtong, RNG News.